Kausapin si Secretary Salvador Panelo, si Attorney Sal. Siya ang dating presidential spokesperson ng Duterte administration at dati ring Chief Presidential Legal Counsel. Atin ngang ipanoy-noy siya kanya, yung chronological. Ipa-isa-isa. Attorney Sal, magandang gabi na po sa inyo. Si Henry Uri Puare at saka si Karen Oyong. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi sa inyo dalawa. Apo. Attorney Sal Garine, ang sabi ni Congressman Dan Fernandez, kung di ko nagkakamali sa kanilang press con kanina, ay para baga daw style ni Pangulong Duterte na nung malaman na kakansilahin sapagkat nagpakansila sila ng Lunes, saka naman siya nagsabi na siya'y a-attend. Ano bang kwan nito? Ano bang kwento rito? Kailan ba nakarating yung sinasabing kansilado? At kailan kayo nagkumpirmang dadating? Unang-una, common sense will tell you that kung alam ni Presidente Duterte na cancel, hindi siya pupunta rito. Kasi he spent his own money para doon sa kanyang grupo, kain pa sila rito, ang ilang araw. Bakit sila pupunta rito kung alam nila? Problema, kailan ba nila pinadala? At kanino nila pinadala? At kanino nila in-address? Sa email daw ng mga invited. Email ng ano? Email ng mga invited resource person. Ibig sabihin, baka email. Kung may email, si dating Pangulo. I don't know. Hindi mo nagbabasa ng email yun. So kailan ho ba natanggap nga yung cancellation? Dapat pag mga ganyan, ano ba naman tumawag sila sa telepono, di immediately nalaman ka agad. Hindi, kahapon pa nandito si Presidente Duterte. O saka niya lang malalaman niya pa sa media. Pero kailan ba ho natanggap? O may natanggap ba o wala? Kahit yung abogado niya? Ang kakalam ko, kung may natanggap pa niyang abogado, mukhang natanggap niya lang kaninang umaga. So medyo, kumbaga last minute na, Attorney, pag ganon. Dito pa, kahapon pa nga nandito. Paano? So, paano po to? Dahil originally scheduled bukas, November 13, pero ginawa daw November 21 ng Quadcom, ng mga congressmen po. So, ano po, pupunta pa rin po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte o uwi na lang muna siya ng Davao? Hindi. Kasi ang feeling niya, pinapunta niyo ako rito, tapos kinakantsawan niyo pa ako, at kung ano-ano pa sinasabi yung natakot ako, nandito na ako, so magpapakita ako sa inyo. So yun nung sinabi ninyo... Kaya pupunta kami bukas doon. Apo. At hihilingin ninyo anong mga bagay ang inyong hihilingin? Hindi, basta sasabihin niya, basta ako ready na. Inimbitahan niyo ako, nandito ako. Kung gusto niyo, ngayon na. 10 araw tayo dito, hindi ako uwi. Para hindi na pabalik-balikin dito dahil wala naman ako, hindi naman ako mayaman na tao. I rely on my retirement fund. Kaya ngayon na. Paano ho? Parang bukas na baka wala po kung maabutan si dating baka walang quorum, walang quorum. Di, kung wala sila, di pupuntahan namin yung opisina ng mga miyembro ng komite at magpapakita kami doon. Isa-isahin ninyo? Hindi naman. Tama na yung kung sino yung pinaka-chairman nila. Para ipakita sa kanila kasi gaya niya, nangangantsaw na naman sila, pinapaliktad nila. Porket na-cancel sa kaharap, hindi. Kung talagang, alam mo, I read the letter. May nagpadala sa aking media. Wala naman silang sinasabi doon kung bakit sila nag-cancel. Walang reason So, gusto namin malaman, ba't naman yung kinancel kung kailan kami nandito na? Tapos, nangangantsaw na nga kayo, natatakot ako. Bakit? Ngayon nandito na ako Bakit? Kayo yata natakot. So bukas, ang inyong pupuntahan yung Quadcom, pero kung wala ang mga miyembro nito at walang quorum, pupuntahan ninyo si Congressman Barber sapagkat siya ang pinaka-head nito. Kung siya nandun, siya punta namin. Kung wala siya, yung isa pang chair. Marami naman sila ron. Isang miyembro. Basta gaya ng kanyang pangako at pag-unlock sa imbitasyon, darating siya. Paano kung hindi kayo papasukin o hindi kayo i-entertain?
Ay, hindi. Siyempre papapasukin. Wala namang hindi papapasukin doon. Unang-una, mamamayan tayo nagsusweldo sa kanilang lahat. Pero may mga protocol. Baka mamaya sabihin, tika, protocol, wala kayo rito sa list of guests namin. Hindi naman kayo... O walang schedule. Ang alam namin, sa 21 pa kayo. Bilang presidente ng bansa, palagay ko, hindi niya gagamitin yan. Papapasukin si Presidente. Walang kaduda-duda. Kasi pag hindi nila, pag dinastos nila si Presidente, may problema sila. Okay. Magkakaproblema sila. Magkakaproblema sila sa kredibilidad, sa integridad, magagalit ang tao sa kanila. Ano ang initially na sinabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, noong malaman niya na kansilado ang pagdinig bukas? Ay, ikaw ba, kung ikaw dumating, pagkatapos ka nagprepara at gumastos ka ng lahat, kahit na, di ba, sinabi niya na hindi nga siya pupunta at magkanda mga dahilan niya. Pero dahil nga, nangungulit, para sabi niya, para matapos na ito, kaya ako nandito. O ngayon, nung ika-cancel mo, hindi, napunta pa rin ako. Tama. Para malaman nila na ako'y may isang salita. Pag sinabi ko darating. Nagalit? Well, wala. Hindi naman siya nagpakita ng paggalit yun, di ba? Hindi naman siya, masasabi niya, pupunta ako. Pero nabanggit niyo, attorney, na Lunes pa lang nandito na si dating Pangulong Duterte. Monday pa lang. For this schedule. Kahapon pa nandito. Oo. Pero ito pong November 21, yung ni-resched, will he be able to attend rin po ba? Maghihintay po siya? Hindi, siguro bukas kasama yan sa magiging usapan. May nakita kaming miyembro doon. Para kasi baka sa 21 merong lakad si Presidente Duterte, merong previous engagement. Hindi natin malaman. Baka meron siyang visit sa kanya mga doktor. Meron siyang dating inuuhan. Di ba? Kailangan malaman yung talagang pwede siya. Kasi medyo matagal pa po ito Definitely gusto niyang pumunta. Bukas. Pero kayo ba ang kanyang... siya ba o ang kanyang abogado o kayo ba ay nagpadala na ng sulat na kayo darating bukas? Hindi, alam naman nila na darating na kami. Alam nga nila nangangantsaw na nga sila kung kailan namin ginasya, ba't kayo darating? Paano kung hanapan na naman kayo ng official? Sabi nila, paano namin haharapin niya? Wala namang official communication na paparito pala yan. Verbal lang, through media lang namin nalaman. Ang alam ko meron. Okay. Alright. Sige, so bukas magkakaintindihan. Pero kayo bilang abogado at bilang dating tagapagsalita at Chief Presidential Legal Counsel, ano ang inyong talagang nakita at sumagi sa inyong puso at damdamin nung mabalitaan ninyong kinansela ng Kongreso ito? Well, unang-una kasi matagal na nilang gustong papuntahin, di ba? At the same time, sinisiraan nila si Presidente Duterte na kung ano dahilan, nabudulo sila. Alam mo, hindi magandang pakinggan yun Kaya kahit na sinong tao, pag ganyan ang sasabihin mo sa kanya, talagang pupuntahan ka niya. Kaya sabi niya sa akin, kagabi pa, sabi niya, pupunta talaga ako para magkaalaman na kung anong gusto ba nila. Tama ba yung salita na kukumprontahin po niya ang House Quad Committee members? Ang confrontation naman, ibig sabihin tatanungin niya. Ibig sabihin ng salitang confrontation. Okay. Para pero malinaw. ano nga ang inyong anong inyong sagot nga doon sa mga kayo kaibigan, hindi lang kayo abogado, kaibigan kayo ng dating pangulo doon sa mga binabanggit na parang ang dating ang dating pangulo'y ayaw nang humarap, may itinatago, naduduwag, kumbaga siya ang sumusuko sa pagdinig. Anong inyong sagot dyan? Pinasinungalingan niya lahat yun sa pagpunta niya rito. Kahapon pa siya nandito. Ready siya. O hindi totoo yung mga sinasabi nila. Kung haharap at matutuloy ang hearing, mayroon bang mga mabibigat pang sasabihin ng dating Pangulo maliban dun sa binanggit niya na sa Senado? May dapat bang ikatakot ng mga mambabatas? Hindi ba one of the reasons why he declined? Kasi nga, nasabi niya ng
dapat niyang sasabihin. Kahit nga yung hindi tinatanong siya, nagbo-volunteer siya ng impormasyon eh. Kaya nga ayaw niya nang pumunta kasi it's a waste of time. Pero dahil nga nangungulit sila, pagkatapos nangangantyaw pa, at para pang pinalalabas nila na takot siya, may tinatago siya. Kaya para matapos na ang lahat, sabi niya, sige na, nandito na ako. Sino bang mas may dapat katakutan? Si dating Pangulo o ang mga congressman? Aba, kung tatanungin mo ang taong bayan, alam mo ba, may bagong tawag sa kanila. Alam mo ba, dati naririnig ko, Huwad Committee. Huwad. Hindi na daw Huwad. Duwagcom. Duwag Committee na. Coward. Duwagcom. Duwagcom. Yun ang, mga duwag. Galing ako sa isang interview sa isang network Yun ang lumalabas sa mga sinasabi. Bakit po tinatawag na duwag? Duwagcom. Bakit umatras? Bakit tinan sila? Akala ko ba sabi nila, ikaw ang takot. Nandito na ako. Nasaan kayo? Opo. Sa Senado kayo inimbitahan. Sa House ba? Imbitado rin kayo? Hindi. Sabi ni Presidente Duterte sa akin, kung maaari lang mag-submit ako ng entry of appearance as his lawyer in Manila. Kasi ang lawyer niya sa Davao, si Attorney Delgra. Ako naman daw dito. Sa Manila. Kaya hindi lang nga entry of appearance ginawa ko. Baka questionin pa yung entry. Kaya ginawa ko na SPA, Special Power of Attorney. Alright. Okay. So, abangan namin bukas. Anong oras kayo pupunta ng dating Pangulo? Sabi niya sa akin, alas 10 kami pupunta. Alas 10. Sige. Baka may mag-aantabay. Attorney Sal, salamat ng marami sa inyo. Thank you po, Attorney. Thank you sa inyo dalawa. Thank you. Si Attorney Salvador Panelo, ang abogado pala ng Pangulo dito sa Manila. May SPA. So, ito, confirmed, galing kay Attorney Sal Panelo, alas 10 bukas, pupunta sila sa Kongreso. Ano naman ang sagot ninyo dyan? Congressman Barbers et al. Nandun ba si Congressman Barbers bukas? Oo. Dapat naroroon kayo. Para ipakita rin ninyo na hindi kayo nga naman nadutuwag. May schedule man o wala, pupunta, makikipag-usap sa inyo, sa amin sa Quezon. Re-repeat ang tawag niyan. Re-repetihin. Ibig sabihin, pag sinabing re-repetihin, kakausapin para malaman ng mga bagay-bagay. Kung bakit ba nangyari, ano bang problema, ba't di nyo ako ba't ikinansila ninyo, o ano bang pwede natin gawin, pwede ba tayong marathon ng 10 days, tapusin na natin ito, walang uwian, grabe walang tayuan, jingle lang ang pahinga. OMG. Grabe ang stamina naman ng dating Pangulo pag gano'n. So ano ba to? Tawag dito, challenge din ba to sa Quadcom? So malaman bukas kung sino ang haharap sa dating Pangulo o sino ang mawala. Hindi naman daw niya kailangan harapin lahat ng miyembro, pero kung sino yung head ng committee, which is si Congressman Ace Barbers nga, di ba? Kung ako mga congressman, para ipakita kong mas matapang ako sa dating Pangulo, maski pa sabihin barako siya ng Davao, ay haharapin ko yan. Sino ba yan? Dating Pangulo na yan Di magkaintindihan tayo. Kung sino ang may balls, sino ang may dibdib, at sino ang sa kunyata sa mga taga Davao, sino ang talawan yata ang tawag nun. Talawan. Yung duwag. Sino ang nangangayo papa, sino ang mahina ang dibdib. Tayo magkaintindihan na bukas. Magkakaalaman na. Alas 10 daw bukas. 10 o'clock. Natin kung ano mangyayari tomorrow. Let's see. Para tayong nag-aabang ng programa ng serye ni Cardo Dalisay nito, partner. Diba? Exciting. Para tayong nanonood ng may probinsyano pa. Wala na nga pala. Wala na, tapos na. Batang Pako na nga pala. 11 minutes after 6 o'clock, I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong.